Ayon nga sa kasabihan, dapat na magsimula ang anumang pagbabago sa ating mga sarili. At sa kasalukuyan, hindi maikakailang marami sa atin ang nagpapahalaga sa ating mga sarili sa pamamagitan ng mga litrato. Ito ang tinatawag na selfie na ngayon ay laganap na sa maraming social networking sites. Alamin natin ang kasaysayan at pinagmulan ng selfie sa special report ni Benj Bondo. Ang bawat kulay, nagpapakita ng iba't ibang dimensyon ng buhay. Ang bawat hugis, naghahatid ng mga alaala ng saya o maging ng hinagpis. Ang bawat disenyo, nagbibigay kahulugan sa kalinangan ng tao, bagay, lugar, pangyayari, pagkain, ano. Hindi na kailangang sumali sa Pinoy Henyo para makita ang mga ito. Salamat kay George Eastman Kodak, ang mga salita hindi na lang naririnig kundi nakikita na rin. At kung dati masalimuot ang proseso ng paglikha sa mga ito, ngayon, sa loob lang ng ilang segundo, kuhang-kuha ang anumang sandali ng buhay sa bawat litrato. Taong 1839 nang malikha ang isa sa mga kauna-unahang larawan ng tao sa mundo. Ang Amerikanong eksperto sa photography na si Robert Cornelius, sinubukang kunan ang kanyang sarili. Dahil mabagal pa noon ang proseso ng image capturing, nagawa niyang alisin ang takip ng lens at makaposisyon sa isang magandang anggulo. Sa pagpasok ng 1900, naimbento ang box camera kung saan maaari ng kunan ng sarili sa pamamagitan ng paglalagay nito malapit sa salamin o kaya na may sa pagposisyon ng viewfinder nito sa ibabaw ng isang kahon. Sa pagpasok ng modernong panahon, kasabay ng pagbabagong anyo ng mga kagamitan sa pagkuha ng litrato, nagbago rin ang katawagan sa mga litratong mula sa mga ito. Selfie, mula sa salitang ugat na self o sarili. Ito ang litratong kuha sa sarili gamit ang isang image capturing device. Unang ginamit ang salitang selfie noong 2002 sa isang internet forum, ang ABC Online sa bansang Australia. Sa unang bahagi ng ika-21 siglo, sa social networking site na MySpace unang nauso ang mga selfie. Ayon sa manunulat na si Kate Luce, sa panahong ito ay hindi pa masyadong pulido ang mga selfie kung saan tinawag niyang amateurish ang mga ito na kadalasang ginagawa ng nakaharap sa salamin. Noong 2009, ang website na Flickr naman, tinukoy ang selfie bilang walang kamatayang litrato ng mga minor de edad na babae. Dahil na rin sa pag-unlad ng features ng maraming gadgets tulad ng front camera, higit na lumaki ang posibilidad ng paglikha ng maayos na selfie para sa marami sa pagpasok ng unang bahagi ng 2010. At kung dati mga kabataan lamang ang dito'y adik na adik, ngayon, anuman ang edad, propesyon o estado sa buhay, dito rin ngayon sabik na sabik. Ika nga, picture is worth 1,000 words. At higit sa mga salita, lumaganap ang selfie sa mundo at nagbigay ng bagong mukha sa maraming aspeto. Kung ano ang mga ito, alamin sa ikalawang bahagi ng special report na ito. Para sa Telebisyon ng Bayan, Benj Bondo.